Sa tuno kong korona mo nga gidasok sa imong ulo, ni dahili hamilin mong dugo. Matag sa madlabot sa lawas mo, kahaptos og sakit giantos mo, kaluwasan ug kaayuhan na angkon ko. Sa tuno kong korona mo nga gidasok sa imong ulo, ni dahili hamilin mong dugo. Matag sa madlabot sa lawas mo, kahaptos og sakit giantos mo, kaluwasan ug kaayuhan na angkon ko. O Diyos, ikaw lang, Jesus, ikaw lang ang mudawat sa among pagsimba. O Diyos, ikaw lang, Jesus, ikaw lang ang mudawat sa among pagsimba. Imo ang tanang pagdaig, imo ang tanang tumug, ang purong-purong sa himaya ug kadungganan, kanimo ang tanan. Imo ang tanang pagdaig, imo ang tanang tumug, ang purong-purong sa himaya ug kadungganan, kanimo ang O Diyos, ikaw lang, Jesus, ikaw lang ang mudawat sa among pagsimba. O Diyos, ikaw lang, Jesus, ikaw lang ang mudawat sa among pagsimba. O Diyos, ikaw lang, Jesus, ikaw lang ang mudawat sa among pagsimba. O Diyos, ikaw lang, Jesus, ikaw lang ang mudawat sa among pagsimba. Imo ang tanang pagdaig, imo ang tanang tumug, ang purong-purong sa himaya ug kadungganan, kanimo ang tanan. Imo ang tanang pagdaig, imo ang tanang tumug, ang purong
May ugmaon bala ng mga Diyos sa man nilagay mo. Angayan ka nga modawat sa trabaho, pagpasalamat, pagsimba, tungod kay ikaw ang Diyos. Nawalay sinungdan ng walay katapusan kuno sa gugma o grasya. Ginoo ang magibalid ang kanimo ang tanang dungog nga angayan kanimo din ang adlaw ba. Lord, samtang kami magapadayon sa unahan, salamat ang mga pagtubaw sa mong pagtingog, mga tingog sa paghahina mo sa panahon ang igahin alang kanimo nagato kami Ginoo nga ikaw nalipay niini nga panahon God. Lord, we also pray all the preacher, all the messenger na imong pagagamit God and all over the world, even din sa Pilipinas, God. We continue to pray and declare, God, na binas kanabit in Mirasol, dito sa Mawis and the rest of your people, God. Lord, we pray and declare your mighty hands, God, will extend to your people, God. Even today, God, we declare the victory of the Lord Jesus Christ at the cross of Calvary. Maghahatag ka ng kadaugan, maghahatag ka ng pagdao, maghahatag ka ng buong kalampusan, God. Lord, I pray and I declare, God, that you will open the eyes and ears of your people, God. I bind, cancel all the works of the enemy against your people, God. Even your servant, God. Lord, salamat. Mong diyog sa mong Espiritu. Binagi sa mong pulong, God. Lord, not my will, but your will be done in this particular time. We welcome you, God, to teach your people, to embrace your people, God. Let your Shekinah glory will embrace your people, God. Lord, let your chariots of fire, God, will surround this place, God, to rebuke and to cancel all the works of the enemy. In Jesus' name. Amen. Please be seated in the presence of God. Maayong buntag sa atong tanan. Welcome sa Matag Usa. Today is the first Sunday of month of August. Next month is Berna. Magsugod na ang mga Ber. Magsugod na si Ber. Bertrand. Yan ang mga San Miguel Ber. Ber. This sa story. This sa study. Sa tibok kalibutan, only in the Philippines, God the highest kanang title. The longest nation, country na mag-celebrate of Christmas. Only in the Philippines. Mag-start na Uber, September 1, magsugod na ang kanta ang Pamasko. Mana, karon pa lang, magsugod na Pamasko. Tayo sunod buwan, Pasko na. Okay, dito tao. Basing makomentaryohan na. Okay? So, mag-isgot na karon sa kinabuhi, sumpay sa atong ginaisgotan, ginapagin sa Book of Joshua. We'll be discussing about building on the altar of remembrance. Building the altar of remembrance. Inemtapad building. Pangabot sa itong may pag-igdulong o ang word na building. Ano sa pangabot na ito? What will come out into our kanang simple nga analytical understanding pag nakadungog ka word na building? Una-una dito pag yung building, katong dagko, mga impatag, pila ka andana, tag ginatos ka mga andana. Pero dili na siya mo abot, ingana kadako, kataas, kalit-on, kung walay gitawag na nagtukod. In other words, walay builder. Walay mga workers na nagtukod ni anak. Mana din atong lantawon, magpagalantawon, tungod kay based sa atong na-studyhan nga ang mga Israelita gihatagan na grace sa Ginoo. Gihatagan nagkapaulayan for a longest time. Naa na sila gitawag ng mga designated nga area nga diin mag-enjoy na sila. But mao na ingon tagan ng tanglas kabuntagon while we are starting to enjoy sa gihatag sa Ginoo nga privilege. We just pray nga mahimo maigamlian atong kasing-kasing ng masabtan. Kay talina, without understanding, it is impossible nga impa ma-digest sa atong mind sa atong kasing-kasing ang mensahe sa Ginoo. Kaya nga naman, importante siya. Sa imong pagsalig sa Ginoo, pero wa kay understanding lisod. Understanding sa pulong sa Ginoo mo'y usa sa pinaka ingredients. Say to me, ingredients.
Usa siya sa mga lamas aron mahimong mulasa ang pagkaon pada sunan, maghatag siya og nindot nga lasa. Okay. Dinhi atong pagalantawan ang duha ka importante nga kamatuoran. Pero taas-taas ba niya? Okay ra ninyo? Ang taas-taason sa nato, sa bitaw ni. Ede will welcome des sa mga kaigsunan nga dinhi nato mga kaway, mga kaigsuon nga jud ni nato. I was there when I was young. Dinhi atong lantaw na ang life ni Joshua being a conqueror, being a leaders nga diin doon na musaw. Hapit na siya mo end of the world. Hapit na siya goodbye Philippines. So naa siya gihatag nga mga reminders. Last Sunday we discussed about the life of the 2.5 tribes of Israel, which is God say Reuben o half tribe of Manasseh. Gidispose na sila. Ipapauli na sila sa ilang lugar, tabok sa Jordan River. Kung imong tanawon, before sila nanabok sa Jordan River, kay para i-conquer, ang first nila nga city nga i-conquer is ang Jericho. Pero kabalo ba mo nga ang 2.5 tribes of Israel nagpabilin nito ang ilang asawa o ilang mga anak dito sa Bikas Campi. Ang nanguban dito pag-conquer sa mga territory sa Promised Land is ang mga foot soldiers or ang mga father o ang mga gitawag na able men to fight. Ang nabilin ang ilang mga asawa o ang ilang mga anak. Nga diin ko na ito magita sa chapter 1, chapter 21, chapter 22, nga sa din ipapauli na sila, daghan sila nadala. Diba? Pagabot sa chapter 22, verse 9. Pagpauli nila, naa na sila daghan na nadala. Mag-enjoy na sila sa kinabuhi mo na without kanang struggle or kanang mga suffering. Dili jud ang tao maka sinati og gitawag nga enjoyment sa kinabuhi. Mana dinhi atong lataw na iduha ka importante nga kanang realidad nga dapat ato makit-an og masaktan. In building the altar of remembrance, number 1 atong isgutan, you will be misunderstood. Pwede ka mahimong di ka masaktan or malahi ang ilang interpretation sa imo. Have you been experiencing na kabalo ka mintumong tuyo maayo pero panglantaw sa uban mali? Kailang pagtanaw sa imo mali jud ka. Okay ra na? At least ilan lang ang panglantaw. In building the altar of remembrance sa imong kaugalingon, sometimes you will be misunderstood. Kung ma-misunderstood ka, sometimes i-accuse ka, i-condemn ka, pero okay ra na. Iba, isang dira tayo madugay mga anak. Ikaduha nga itong isgutan karon. Niining nga chapter 22, mag-start sa verse 9 to 34. Verse 10 to 34. Taas-taas doon. Pero, saan ito man nga, taas man doon. Ato lang, iba, tukat dalong short. Ato na lang short. Ikaduha, ato isgutan is, you will be commended. Kung dili ni mo i-entertain ang mga accusation, mga condemnation, time will come. Ang mga tao na nag-comment sa imo, nag-judge sa imo, kanal po ka mga tao ang mo, ihatag ng appreciation. Ito yung sa ka-story nga, pagsugod ko na yung negosyo, kasagaran, labi na diha sa gitawag nga kanang insurance industry. Before siya nahimo kanang general manager sa Mindanao, ang unang ning talikod sa iya is iyang pamilya. Gawas ay iyang pamilya, iyang mga kailang, iyang mga suking naman, pero lagi iyang pa na bagong napatakdan gawang kay grabe
Istorya mo dyan about insurance. Murag likay yan siya, ayaw, di na ta mag-isip, basta mag-meeting rin yung pamilya, ayaw na, di na ta mag-isip ng insurance. Time will come sa dihang na, ning-abot ang punto sa iyong kinabuhi na nakaabot na siya sa top. Ning-abot na siya o ganang MDRT. Pasabot na nga, nahimo siyang millionaire sa iyang income. Kabalo ba ang unang nindo niya, iyang pamilya kay mangayo na magpa-sponsor na. Ay yung mga amigo nga mulikay-likay, karon mangita na. Kaya nga naman, na may naabot. Manay-inon ka, kung naa kay gipangandoy, bahalag ma-misunderstood ka sa ubang tao, padayon lang. Kaya una mo na, kinsa may unang nakita, ang ubang tao o ikaw. Gawas lang siguro, kung nakabase sa ubang tao ang imong pangandoy, ang imong tinguha. Kaya kinahanglan jud ka nga ma-appreciate, kinahanglan jud ka ma-recognize. Pero kung imong lang taon rin lapitan na gibuhat ang 2.5 tribes na misunderstood sila. After they fought their enemies, nga gibuhis nila ilang kinabuhi aron mahimo nga mahatagan kagawasan, makaangkon ang gitawag nasod sa Israel kay wala ni sila mobiya angtod nga ilang mga kaigsuonan. Unsa to? Nakaangkon silang inheritance, dili ni sila mga selfish. Dili sila naguna-una og claim silang inheritance, kundi sila may pinakaulahin nga ning claim. Mana sa diyang pagpanguli na nila, ang aging pagpasalamat kay dito na sila sa tabok sa Jordan. Nanguli kay mao may ilang lugar, ilang area nga na-claim na dawat. Unya, kung yung layo ang kayo nga milyahe nga baktason, mamadto sila sa gitawag sa himuon nilang temple. To cut the long story short, naghimo na lang sila o gitawag replika. Susama. Pero dili siya ginahimuan, naghimo sila og altar para ingon ang give you na ang ingon si God, si Reuben o si Half-tribe o Manase amo ning gibuhat tungod kay maabot ang panahon, basi maabot panahon nalayot man mi na didto niya ang inang mga kaliwatan may ingon nga wa man may labot kay layot naman mo. Mana ang among gibuhat nanganda mi ng future kay kung mangutana ang among mga kanakan nga naay gibuhat ang Ginoo. Meaning to say, naa kay ika-testify, naa kay yung story to tell. Kinsa isultian? Ang imong mga sumusunod kaliwatan. Dili lang para sa imo. Manang inunta ka, many times of our life, na mahimo kang ma-misunderstood. Kinsa diri ang wala na misunderstood? Ako lang ang wala ma-misunderstood. Ang inyong smile, nagpadayag na many times of your life na misunderstood ka. Labi nagnakay mga pangandoy, yung isulti. Kung sa ilang kasagalang isulti, ambisyosong iro. Di ba? Hambugiro. Di ba? Mga, na yung mga istorya na kung nakakay mga pangandoy, ayaw isigay isulti. Ayaw i-vocal ka, ayaw kayo nga naman. Ingnon ka nga, hambugiro, ambisyoso. Mana, masigihan dyan po anak. Sa inungduman nga, ayaw naging sigig sulti, nami manggut. Kaya panangandoy na, malipay ka manglantaw, pero kung nga, ma-misunderstood ka. Kisa may gusto ma-misunderstood rin. Ganahan doon ka, kanunay ka masabdan. Ingnon ta ka, life is not easy. Nga dili pwede kanunay ka masabdan. Napo yung mga panahon nga ikaw kanunay mo sabot. Problema diha kung na po kayo magsabot. Kung wa po kayo magsabot, kung kayo understanding, ano yung problem? Okay. Ato ning lang taon in a simple nga pagpanabot. Okay, ato ning balik na dito sa chapter 22 verse 10. Chapter 22 verse 10. Nada mo? Okay, ato ning basahan. Kung wa may Bible ya, pasensya na mo kay wa jud may Bible. Nadere, when they came to Elelot, near the Jordan in the land of Canaan,
the Reubenites, the Gadites, and the half-tribe of Manasseh built an imposing altar there by the Jordan. Ang verse 10, nagkanayon ha, kaya itong nag-iskutan sa previous, ikan ni sila nga nangulit, kaya ipaulit na ni Joshua. Kaya sa taas na panahon nga nag-suffer mo, nag-struggle mo for the sake of your brothers, for the sake of your fellow Israelite. Now is the time for you to go home. Ulit na mo, pang-enjoy na mo kay mga minyo man mo, pangulit mo dito, or malipin yung asawa, ang inyong mga anak, na ay ikauban. So, ang naitabo niyang lapita, pag panguli na nila, kung imong basa niya, base sa itong iskutan sa Milabayang Domingo, pag panguli nila, ang ilang unang gibuhat, mauni kaniyahan sa mga Israelita. Mauni kaniyahan dapat sa mga anak sa Ginoo nga, every time nga mauli o asa magapaingon, inigbalik din mo, ang una nimong baton is, sa may unang baton? Kinihan ni Abraham, every place nga maadto siya, unsay una niyang baton? Mga Kristohanon, gikan kag laing lugar, pag-abot nimo sa maong nga lugar, kung may una dapat nimong pangitaon. Ha? Sigurado mo, simbahan kinong ngita pa man. Yan na, naaraligi na kang simbahan. Walay problema karong panahon na. Ano man? Wala ka katuod asay simbahan. Guguli na ka. Guguli, makit ani mo na ay mga simbahan na pwede makit ani mo duol. Kung di ka hilig magpangutana, na ay guguli. Ang tanaw ni ay naamo tungha. Ang duol-duol nga simbahan nga duol sa imong location. Okay, niining pa na atong lantaw na sa pag-uli nila gikan sa panggubatan, gikan nga gikuha na sila ibabalunan o daghan nga mga yung pabahandi, pagpangulit nila sa ilang panimalay, nagkasinabot jud ang mga bride. Tungod kay mauni ilang kinayahan pagbati sulod silang kasing-kasing, sa pag-uli nila ang una nilang gibuhat is nagtupod sila og altar. O sa may hinungdan nga nagtupod sila nini. Nay mga reason nga dapat nimong hinungduman tungod kay wala na ang mga tao biyon nga layo ng good. Bisa pa kung sa kalayo kung imong tanaw, niining pa daw na nag-advance na sila, iba advance mag-isip ng mga tawana. Kay moabot panahon, malayo naman jud ang ilang temple nga tukuron. At least makakita sila sa ilang gihimong replika ganang Disimbra nga forma nga altar nga ilang nakita dito sa gitawag nga Shiloh. Nga dito sila magkatapo kay aron mag-meeting, magsimba. Pagpanguli nila, naghimok po sila, manang naitabo is na-misunderstood sila kay nga naman. Kay naay balaod sa ila. Bisan sa book of Exodus, di kayo ng Bible, chapter 20, you shall not have other gods before me. Mauni kung atong makit-an nga nangasuko ang ilang mga kaigsunan nga ilang gitabangan. Nay mga tao nining panahon na nangasuko. Kabalo ba mo kinsa mga tao na ang nangasuko sa ila? Kadtong mga tao nga ilang gibuhisan sa kinabuhi. Nasuko sa ila. Nga wa pay pangutana. Nag-meeting na sila nga atong atakihon pamaton nila atong mga tawana kay basin ug masuko nato ang Ginoo. Man na ino ta kay son, ayaw sa paghimog lakang desisyon. Pangutana sa before ka mohimo og judgment. Before ka mohimo og gitawag nga mga desisyon sa kinabuhi. Dawa ta kay balo sa iyang rason nga nang iya to nabuhat. Kung nabuhat nga na iya, sa may labot nimo. Ang kalabutan nimo diyang napita tungod kay igsuon mo, dapat mahimo kang concern, dili ka mahimong judgmental. Kabalo ba mo sa Christian community kinsay judgmental? Sa Christian community kinsay critical kay espiritu? O ba mga tao, dahil nga grupo, denomination, makasala ilang leader, makasala ilang mga igsuon, di jud panamit. Pero
sa Christian nga community, di kantanan, pito, usay mahimo ng chismis. Dumito na ba, labi na may prayer meeting, himo ang chismis. Atong idilas pagkampo si Kuan kay nahimo ng chismis. Ano nga, be careful. Okay, ato ning lantaw na, mauni ang naitabo, pagtanguli nila, kung sa ilang gibuhat. Unang-unang lakang ilang gibuhat is, naghimo silang altar as a remembrance. Say to me, remembrance. Ika mo, kung sa may remembrance ninyo, nga pag nakita ninyo, ma-remember ninyo ang gibuhat sa Ginoo. Naa ba kay something nga pag makita nimo, ma-remind ka nga naay Dios nga nagtabang sa imo. Kasi kakita tag cross, yun lang, namatay diri. Ang reminders is kamatayon, di ba? Nakita mo og cross ka nagkilid sa kalsada. Unsa may moabot sa tong kanuna? Ay, may multo siguro diri. Na. Mao ba? Unsa may mo kanang mahimo nimong ma-remember ang Ginoo sa panahon nga makita nimo ang usa ka butang o something. May ilang gibuhat naghimo sila altar to remind them that the God of Israel who saved and helped them. Na sila gibuhat. Okay. Atong nata na verse 11. And when the Israelites heard that they had built the altar on the border of Canaan at Geliloth near the Jordan on the Israelite side, the whole assembly of Israel gathered at Shiloh to go to war against them. Kinsay nahimo nilang kontra nining panahon? Have you even experienced even your brothers, your sister? Paminaw nimo kaaway nimo. Nakasaway na mo ana? Ako siguro ana ay. Ang ilang mga igsuon ang gitawag kay 2.5 tribes man eh. 12 tribes man sila. Ang 9.5 tribes. Naghuna-huna nga ilang igsuon, ilang unsa? Kaaway! Bango ka na! Kaaway ba dyan nila ilang igsoon? Ane, practical. Kung masipyat ang imong igsoon, nahimo ba din mong kaaway? Wait ng tapad. Nahimo na ba mga kaaway sa diyang nakasala ka? Kaya mga tao, nga hambog kayo, makasala ilang igsoon, paminaw nila, nga kaaway na nila. Di mo siya kaaway. Nasipyat siya, pero di mo siya kaaway. Pero tanaw ang response ng mga tawa na nagtapok, gather together, dahol, nag-assemble dyan sila kay ilang atakihon. Kaya nga naman, concern na po sila kay kung nagbinungang kung ilang igsoon, maapil naman po sila. Madamay po, kanina tawag bitaw nga, one for all for one. Madamay ko eh. Mana, kung ang usap ng Kristohanon magpakasala, ang tanang Kristohanon, pagtanaw sa kalibutan, magkasasala. Hino, dili. Bisag unsa nimo kamaayo kung masipyat ka, ang imong pagkamaayo sa tubangan nila unsa na ka? Wa kay ayo. So nining panahon na ang gibuhat sa mga Israelinon na gather together. May nang gani kay wala sila nagpadalos-dalos. Kay mga mapay mangiunay dun eh. Kung panangitan nagkahiusa ang 9.5 tribes. Kaya takihon nila. Ang katong 2.5 tribes, sino mong una, dili mo sukol? Huwag gani sila mga hadlok sa mga higante, pareha ka nilang mga igsoon. Di ka mag-away. Kabalo mo nga first murder sa Bible is igsoon. Si Abel o si Kain nagpatay. Kung sa inungdan? Sa inungdan?
Kung sa'yo nung dan nung nagbatay si Abel o si Cain. Silos. Nagsilos. Mana kayo kumpiyansa, silos ka? Ikaw, siluso mo si Lord. Ingat ng Bible, I am the jealous God. Sunod-sunod. Pero ayaw. Ay kumpiyansa na. Kaya ano, pag silos sa Ginoo is holy. Ang imong pag silos is holy ba na? Holy. Kasi holy. So atong tanan, ang ilang tumong og tuyo, nag-gather sila. Kaya nga naman, ang gibuhat sa Gadites, sa Reubenites, o sa Manasseh, half-tribe of Manasseh, naghimo sila for themselves to remind sa ilang kaugalingon. At ang inumdaman na, ang purpose nga nung naghimo ng 2.5 tribes, tungod kay layo naman sila. Ang ilang gibuhat nga sa panahon na mabot ang panahon nga mga wala na sila, ang ilang mga descendants makakita sa gihimo nilang altar na ma-remind sila nga naay gibuhat ang Dios sa Israel bisag tuwa sila sa layo. Okay, hatagan na to mga example. Sa diyang si Abraham gikan sa ka area mo transfer. Pagabot niya sa lugar kung sa inang una niyang baton. Mag-build siya og altar. Ang purpose kay aron maghalad siya sa Ginoo. Mao pa ang gibuhat sa mga Gibeon area ni sa Gibeon. Nga diin ko na to makita nga naghimo silang altar para painumduman ang ilang kaugalingon. Ang tumo nga naghimo sila para painumduman ang ilang kaugalingon. Pero sa ubang tao, ang ilang paghimo is supak sa balaod ug supak sa ilang mga mata. Kay ilang concern, basin og nagpakasala ni madamay mi. Uslan man, pamatyo na lang namo. Pero ang nakalindot, wala sila ning urada-urada o lakang mo na importante ayaw urada. Nakita man nimo nga sipyat siya, hatagid-gigitan. Hatagid tsansa. Kay lain na ba ng mga taong kanang hatagag tsansa, di po mga o chance to others, more makag others. Okay. So sa verse 11 and 12, ang gibuhat nining mga tawhana nagasimbol. Ang purpose tungod kay ang ilang understanding lahi sa expectation sa duha ka tribe ug tunga. Balik ko na to ha. Na-misunderstood sila kay nga naman ang tumang tuyo ni ining 2.5 tribes is para naaslay ma-remember ang ilang kaliwatan sa panahon nga makakita sila sa gihimo nga altar. Nag-remind sila ilang kaugalingon nga naay Dios nga nagtabang sa ila. Pero sa uban, nilang kaigsuunan, ang ilang pagbuhat is maling-mali. Tama. Kaya kabalo ni sila sa balaod nga di sila pwede mo simba og laing Dios. Ano naghimuhimo sila altar na musimba sila na mag-away sila. Ana anak kanindot is before mahimog lakang decision kay ang ilang mga plano is war against them. Meaning magpatay. Okay, ato ning padayon na. So, the people gathered together against them. Against their brothers. Kinsa ilang kalaban ini? Ilang igsoon. Pero atong i-remind atong kauling-galing na, in reality, dili ni sila kaaway. Nagsumpaki lang sa ilang mga ipangbuhat na wala magkasinabot. But still, they were not enemies. Ingnan yung igsoon, dili lagi mo kontra. Nasipyat lang yun siya. Dili mo kontra, nasipyat lang yun siya. Kung ikaw pa'y nasipyat, wala may mawala sa imong muangkon ka. Nabay mawala kung muangkon ka? Like, nabay mawala kung masala ko. Nabay nawala sa imo? Naa! Masay nawala? Ang imong garbo. Ang garbo sa imo'y makapugong. Madita mo angkon.
Ano maulaw ka? Ganto mo na. So nining panahon na itong lantaon nga bisan nila mga kaigsunan na gather together against them pero naay gibuhat ang Ginoo. Okay. Verse 1, verse 13. So the Israelites sent Phinehas, son of Eleazar, the priest, to the land of Gilead, to Reuben, Gad, and half tribe of Manasseh. Okay. Nagkatigong na ang mga soldiers, mga foot soldiers, mga warrior against their fellow Israelite. But before sila ning pulso na ay unang gibuhat nila is kinsa? Si Phinehas ilang gipadala. Ipauna. Unsay position ni Phinehas? Pare. Unsay trabaho sa pare? Mga tanay sa ta. Unsay may trabaho sa pare? Pare sa Bible ha. Nabay yung mga pare nga di sa Bible. Oh. So, na aday pastor, una na pare nga dili nagsubay sa Bible. Like for example, panahon ni Elijah na ay prophets and priests ni Baal. Pare to sila ni Baal. So na ay pare nga dili iya sa Dios, ug na ay pare nga iya sa Dios. Kamo na lay kanang mga pareha iya ka na sa Dios. Kini nga pare may gipadala tungod kay gitawag siya nga pare sa kalinaw, pare nga Dios nun, pare nga nakahadlok sa Dios. So to cut the long story short, gipadala siya dito, gipauna unsay to mo to investigate, confirm. Na sila nakita, na sila preconceived ideas nga ang ilang mga igsunan nagpagkasala. But ang ilang gibuhat nagpadala to investigate, to confirm sa ilang gibuhat. Wala sa sila ning atake kay ning atake to una. Kinsay luoy? Sila sa mismo. Ang luoy kay nga naman nagiunay nga wa man kasinabot sa mga military o pulis katong sa Lipi. Wala nagkasinabot, pareha day nasa gobyerno, nagpinusilay. Nangamatay. Namatay nga pulis, napinamatay nga military. Kaya nga naman, miscommunication. Oh. Na sila gigukod nga mga kanang agi sa ilang kalaban. Unya, sariha di sila pagka-tanaw, awa na, sa basta na rin magliw-liw, makita din na rin, binigwasay. Problema, isa nangamatay, sila po, kaya nga naman. Huwag man kasi nabot man ng before ka may muglakang, bisa pa paminaw ni mo, ikaw may tama. Kaya kung yung tanong, sa side ni ining 9.5 tribes, paminaw nila, tama sila, tama? Paminaw nila, sakto man sila ilang himuglakang. Kay believers ko sila, faithful lagi sila sa Ginoo. Una kini duha ka tribo to nga. Ang ilang paminaw, wa man sila nagpakasala sa Ginoo. Naghimo lang sila og pagpahinuton silang kaugalingon, di ba kapalas? Pero sa nito mo, nagtipon. Pero ang nakanindog is ang reminders. Ayaw sa pag-imuglakang itaw. Nasipyat ka na, paminaw ni mo nasipyat na siya, ibutang mo to, sipyat, ayaw sa paghimo, judgment. Ayaw sa. Kay, yan pa, dili na ba yan na mo balik? Kung mahimo na mong desisyon, ang pinaka-list nga solusyon, kung sipyat, is unsa man. Sorry. pinaka katapusan nga solusyon na kung masipyat is unsa? Sorry. Pero di na mabalik. Kaya na, simyat naman. Okay. So, mo ni atong larohon, na ay himuon nga mga lakang before ang final nga kanyang yung pa-judgment ni mo, i-confirm siya. Kung na-confirm ni mo siya nga sikat o wala, masabihin mong bahaton. Utang ka nun sa muna ng kasing-kasing. Nasikyan siya, mura mong kaaway, pero ang tinuod,
dili mo kaaway. Walang mo nagasinabot. Wala nagpasabot tungod kay wala mo nagasinabot, kaaway mo. Nasabtan na to? Pukawan yung tapad, di mo lang natulog man. Nasabtan ka na to. Nga kung masigat imong igsuon, imong kaigsuonan, ayaw una-una ang nakaaway ni mo siya. Pangutan asa, kung nasipyat man, pangutan na, kisa may mutabang niya. Lisod ko, kaaway ninyo may mutabang niya. Nga igsuon man mo, kinsa yun ang mutabang? Kinsa? Imong kaugali kung may mutabang sa imong igsuon nga na. Ingon pa, nasip niya. Ikaw may mutabang, dili kay ikaw may mo. Nixon. Okay, laro na to ha. People will accuse you of being faith-breaker. Kaya nga naman, paglantaw nila, gisupak nila ang ilang gituhan. Okay, mao na atong magitan. Mao na ang ilang gibuhat ning adto ug nagpadala sila og mga mo-confirm. People will accuse you of being a rebellious. People will accuse you, will condemn you being rebellious. Rebelde. Kung ka na, kinsay nag-accuse nila ani? Kaaway nila din. Larigson. Kinsay may nagsulti ni. Kini mga tauhan na mga rebelde jud yung putok. Kinsay nagsulti? Kaaway nila din. Wait lang tawag. Kaaway nila din. Kinsay ning condemn sa ila? Igsoon na po nila. Uy, ayaw na. Hindi. Pero nitabo mo na to remind us nga kung nahitabo na silang panahon sa atong panahon karon dili pwede. Kung nahitabo na sa ila, pangunta na karon dili na pwede mahitabo. Mamasipyat imong igsoon or nag-assume ka na sipyat siya pero ikaw di ang sipyat. Usa di ka pagpainundog before ni matapos ning chapter 23 and 24 sa Book of Joshua. Kay naani sila'y pagpahinumdog nga before namatay si Joshua, ingon siya, as for me and my house, we will serve the Lord. Pero ato nang iskutan, susunod nga ang pagpangalagad sige na importante si mama, si papa, si as for me and my house, we will serve the Lord. So, mao ni ilang atong balikod na yung napita, ipadala ni si Pinehas to confirm nato, condemn, kunili to confirm. Okay, klaro. Verse 17, atong lataw. 14, atong kasad sa verse 14, down to 17. With him, these same 10 of the chief men, one from each tribe of Israel, each the head of the family division among the Israelites clan. Verse 15, when they went to Gilead to revive God and the half-tribe of Manasseh, they said to them, okay, kinsa ka ba ni Pinehas? Mga leaders, tribal leaders. Kaya wala pa man sila king. Wala pa sila king. Ngayon panahon na, ang netabigista na sila mga tribal leaders. Meaning, naa sila mga representative every family. Every tribe, dahil sila nahing representative para muadto, para i-review, para i-reprimand, or para balungon sila sa ilang gibuhat nga sala. So, dili lang ang pare ni ngadto, kundi as a family ni ngadto sila. Okay? Wala pa muadto ang ngadtong nag-assemble ng mga military. Ang ning-adto ko na is ang pare, si Pinehas o ang mga leaders nila. Ningad to sa. Okay? Laro. Verse 16. The whole assembly of the Lord says,
how could you break faith with the God of Israel like this? Walay daghang pangutana. Nangutana dayon sila og nganong ning supak man mo? Nganong inyo manggi betray ang Dios sa Israel sa inyong pagbuhat niining altar? Ning diretso na dayon og ngano? Wala sila nangutana kung sa may rason nganong inyo maning gibuhat. Ang ipangutana, nganong nagbuhat man mo ani? Ikaw, unsa man ka nga klase nga tao kung mangutana? Accusive na pangutana o kanang informative na pangutana? Nadi informative. Accusing na pangutana. Kini, ang ilang gibuhat. Pangutana, accusive na ni nga pangutana, dili. Naida kong kalainan sa kanang informative nga pangutana o sa accusive nga pangutana. Ang accusive nga pangutana, nganong imo maning gibuhat? Ang kining informative, para makahibalo ka, pangutana no, unsa may rason, nganong imo maning nabuhat? Nganong inyo maning gibuhat? Unsa may rason? Mangayo sa kaog reason, dili kay wa ka na ngayog reason, dito na kaog accusation. Kinsa may parehaan ni, walay pangayo og information, dito accusation. Kita ng tapan, asa makaning duha? Kung dito na ikaw accuse mo, wa ka kay baon sa rason? Ayaw igsoon. Pero atong hinumduman, kini nga mga igsoon nila, igsoon doon nila, pero ang ilang ibuhat, i-accuse din. Nganong nagbuhat mo ani? Supak ni sa atong balaod, supak ni sa atong federasyon. Supak. Isa, how could you turn away from the Lord and build yourself an altar in rebellion against Him now? Diba? Pangutana, informative ba ni nga pangutana or accusive nga pangutana? Kwenta mo ng tapan kung sa mga klase nga tao. Accusive ka pangutana. Kasi may maparay sa istorya nga ako gipatawag sa kapitan. Meaning siya nga, nganong imo akong gipatawag dis kapitan, unsam di akong sala. Awan man ko nag-accuse nimo, ako lang kang gipatawag kay ngano. Ang manok nako nawala. Unya, ang hitabo is walang wilang silingan ako. Kita ramang duha. Pangutana, gipatawag na sa kapitan, pero ang ingang wa man ko nagpasumangiling mo, pero wa pa wilain. Tapos siya, wala mo ko nagdumot. Pero ako ko kalimot. Ngayon naman na, atong lanta na, tanawa ang ilang gisote. Acclusive kaayo, insa ka, nganong inyong nang break, nganong inyong gisupak ang ituuhan na to, nga Diyos. Nganong yun na, nagpalayo man mo sa Diyos. Diba? Ngano nga nagpalayo man mo sa Ginoo. Kay pangutana, unsa tumong nila nganong naghimo sila ka altar? Unsa rason nganong naghimo sila ka altar? To remind themselves that there is God of Israel. Pero unsa gibuhat sa ilang mga kaigsunan? Di na nga nganong nagbuhat man mo ani nganong nagpalayo man mo sa Ginoo. Sakto ba ang ilang? Pagpunta na yung taban, sakto ba ka? Ang ilang tumang toyo para ma-remind silang kaugalingon. Pero kung sa giingon sila mga igsunan, nganong nagpalayo man mo atong Ginoo igsuon. Una yun, ang pinaka-harsh them na pita, i-accuse sila nga, mga rebelde. Kaya pangutan na pag makadungog ka word nga rebelde, unsa na sila nga klase nga tao? Okay.
In your own opinion and understanding, pag makadungog kag word nga, rebelde or rebels. Unsa may mabot sa mga nuna? Buutan ng mga tao? Dili. Sige, ikaw ang imong kaugalingon nga, pagpanabot. Pag makadungog kag word nga rebelde, buutan? Dili. Sino na? Ang ilang mga kaigsunan nga ang ilang tumong para i-refresh kanunay ilang kaugalingon may tungod sa Ginoo. Pero giingnan sa ilang mga kaigsunan pod nga rebuilding ng dako. Sa lain pang pinulungan na kaming rebuildi ka, gahi mo ulo. Masinumpakon jud mo. Kung kinanto pa, mga bugoy jud mo. Mga bugoy. Ha? Kinsa nagsulti ani? Ilang mga igsuon. Wala nang utana unsay rason nga nung nagbuhat man mo ani. So, igsuon nga nung maluoy ka sa akin tibok ana to. Anong nagbuhat man mo ani? Unsa may rason nga inyo man gibuhat? Wala, gid sur mga gahit jud mong ulo, mga rebelde jud mo. Mga dili jud mo nga tinubanon. Pamani ang sinabi yun. Ikaw ka, ang imong tunog og tuyo maayo. O niya atoon kasi mo igsoon imong ka, bagaa jud imong naon ma. Kay balo makadaot ni nato, nganong imong ning gibuhat? Ikaw, kung makadungog ka na, mudawat ka ka na, malipay ka ka. Malipay ka dili. Dili pa daw na, kung mo lang giingnan sila ka, mga rebelde mo, mga masinumpakon jud mo. Kinsay nagsulti? Mga leader. Tribal leaders. Kauban ni Pinihas. Ilaliman ka na. Kanang accusation. Gaan ba ng accusation? Light ba ng accusation? Kung ikaw anak, kaya sa imong gilingkuran, kung tanak na imong kaugalingon, pag binarong ka, kabalo ka sa imong gibuhat na maayo, ha? Katong imong gibuhat na maayo. Unya ang imong igsuon mo doon sa imo, unya ang ilang isulti, dili maayo, malipay ka din. Ganahan ka sa imong igsuon mo, timbaya anak nga, kabalo ka nga, tama ang imong gibuhat, pero ang iyang isulti sa imo, makadaon sa imo. Malipay ka? But the man ourselves, igsuon ni sila. Dili ni sila kaaway. So, anong imo man nagibalik-balik? Para mag-iisgutan na napita. Nanggiaway sila tungod kay. Pero na itong isgutan because of misunderstanding. Daghan na nga daot tungod sa misunderstanding. Na misinterpret. Kini yung mga tao nga na. Pero may nila kay wa sa nagpatay. Kaya na yung mga tao nagpatay tungod kay misunderstanding lang. Wa day magasinabot. Sa ko nag-iong kanina, police o military, miscommunication na wa sila nagkasinabot, wa communication na binigwasay. Sila ra po'y nga wala inon ta ka. Giingnan ni Pablo ang Church of Galatians. You foolish Galatians. Sinsa nga? Kamu na dyan mga matay anak kung makunay mo, pinahitay. Mga hurot dyan mo kung kamu ra mismo ang mag-unay. Nasabta na to? So, dili pwede. Okay, ato ning klaro na. Ang accusation nila is, unsa? Lawbreaker. Gawas nga lawbreaker, unsa sila? Backslider. Ning na ang the Lord. So, sa'yo tawag na, ning backslide, ning panayo. Ikatulog. Rebelde, disobedience. Grabe no? Pakunta na, mao ba na ilang ginaya? No. Accusation lang, kaya nga naman, in reality, hindi. Manang kung na mga misunderstanding, istoryahan. Kung taas mo ng usa, ubos lang, pero usa ay manggi, tataas na, manggi, buto ang vulkan mo yun. Okay, so, klaro na ni, nga,
i-accuse sila, pero unsa may ilang response. Kung i-accuse mo gani ka, unsa may dapat imong response? Mo retaliate ba ka, mo fight back, dili, mga matay ta. Ana ba ang dapat? Unsa may dapat response? Kung naay mga tao na ma-accuse sa imo. Unsa may dapat? Verse 17. Was not the sin of Peor or enough for us? Up to this very day, we have not cleansed ourselves from the sin. That sin, even though the plague fell on the community of the Lord. Ngay duha ka klase, duha ka tao nga gi-isgutan ni. I-compare sila sa duha ka tao. Okay. Pamunta na kinsa man si Peor. Kinsa man si Peor. Ditong Peor ha, Peor. Atong hinumduman panahon nga gilid ang Israelita ni kinsa ni Moses. Sa din si Moses ning adto dito sa Mount Sinai, ning adto siya sa Horeb, ning adto siya sa Golgotha to meet thy Lord sa iyang Dios. Ang gibuhat ning mga tawhana, ang ilang leader si Peor. Peor. Unya siya may nag-lead nga maghimo sila og Diyosan. Okay. Wala lang siya nag-lead sa katawan sa Ginoo og Diyosan. Ang nakanindot, ang dili nindot nakapangit is si Baal nga ilang simbahon mag-offer sila og mga virgin. Nga ilang sa atubangan silang Baal ripon og immoralidad atubangan sa ilang Diyos. Si Peor may leader sa pag-indulge sa katawan sa Israel, while Moses along the faraway distance dito sa Mount Sinai, si Peor may nag-lead sa paghimo og Diyos o paghimo og sexual immorality. Nakuha na to? Grabe nga accusation. Kung nanapay lain, atong padayon nun. Verse 18, padayon. And are you now turning away from the Lord? If you rebel against the Lord today, tomorrow He will be angry with the whole community of Israel. Sige, padayon, verse 19. And the Lord, if the land you possess is defiled, come over to the Lord's land, where the Lord's tabernacle stands, and share the land with us, but do not rebel against the Lord, or against us by building an altar for yourselves, other than altar of the Lord our God. Kapila gibalik-balik ang word ka against rebels. Many times. How many times nga i-accuse, i-condemn ka nga sa Manila? Wala din siguro mo kasuway ano yun. So kung imong tanaw na, balik ko na to. I-compare sila nga sama sa kinabuhi ni Peor. Ang Gadites, ang Reubenites, ang half-tribe of Manasseh, na they were faithful. For the sake of their brothers, wala nila giunang ilang pamilya, giunang nila ilang mga kaigsunan. But how come that these people nga ilang gilaanan sa ilang kinabuhi, sa ilang talent, sa ilang abilidad, kinirapod ng mga tao ang ning-condemn sa ilang ng mga rebelde, mga antay, mga backslider, mga lawbreaker.
Ibalik-balik ang word nga rebels. How could you rebel against the God of Israel? Lalimang gana. Sakit kaayo, paminahon, sakit dawaton sa kasing-kasing, ang imong tumong og toyo, dili para madaot imong mga kaigsuunan. Pero usahay, sa kunang ingon, number 1 nga itong isgutan, you will be misunderstood. Are you willing to be misunderstood? Program sir. Lahit na yung wali pastor. Gusto na kong ipahinamdam sa imo. Madawato na itong kamaturan nga na mga panahon, o many times itong ginabi, dili ka masabtan. But doesn't mean, kung hindi ka masabtan, murilay na lang ka sa ilang di pang sulti. Kabalo ka nga tama, stand in your ground. Kabalo mo ka kung sa imong gibuhat na tama. Kung kabalo kang mali imong gibuhat, apagaan pag naong nimo, mabaro pa jud ka. Kung nakita nimong mali, humble. Kung nakita nimong tama ka, stand. Simple. Kung paminaw nimo nga ikaw tama, wala na pasabot tungod kay paminaw nimo nga ikaw may tama, nanapog kay rights, nanapog kay pribiliyo nga sama nining mga 10 tribes of Israel, nga na mga leaders nga full of accusation, condemnation na sa mga Sion. Why ayo? Okay, klaro? Nasabdan mo ka na nato, Igson. Klaro maka? Ha? Dili ta mahimong parehanin mga kaigsunan nila nga i-accuse dayon? Accuser. Trabaho na siya wa accuser. Nagisgutan sa kwan sa Book of Revelation. Ngayon, paglipay ka mo mga anak sa Ginoo kay ang inyong sumbong, accuser, gitambok na. Sa Revelation ba na? Pero karon mo pa gitambok lang yawa. So sige siya pang accuse. Pero isuon man mo, ayo siya accuse. Iriman lang siya. Brad, nganong imo man ang gibuhat, ha? So may rason nganong imo man ang nabuhat. Dili kay ingana jud ka. Sa una ra jud ka ingana. Ayaw. Klaro. Ato ning klarohon ato na ta sa ikaduha nga punto atong pagalantaw ko raglayan na mong tinanawan. Number 2. You will be commended. When you stand in your ground in spite sa daghang mga accusation, unsa may mahitabo ning panahon. Dito ta sa verse 30 and 34. Verse 30 to 34. When Phinehas, the priest, and the leaders of the community, the heads of the clans of Israel, heard what the Reuben and Gad and Manasseh had to say, they were pleased. Nalipay sila sa gipagsulti ni ining tulo. Kaya nga naman, ihatagan man nila kay Gayunan. Ihatagan nila kay Gayunan. Ipasulti. Nganong inyo maning nabuhat? Unsa may rason? Pero, nakadawat sa laging mga kahit yung ulo ba, mga rebuild dito. Pero at least gatagan silang chance to explain their side. Ngayon pa na, and then nag-explain na sila, nasabtan sila, ay, mauday rason, nganong inyo ning nabuhat. Okay. Unsa may rason? Unsa may ilang i-explain? At balik ta sa chapter 22 verse 26. Chapter 22 verse 26. That is why we said, let us get ready and build an altar, but not for the burnt offerings. Isa, nagkasabot mi nga maghimo mig altar, dili kay ang limuo maghimo mig offering kining lapita. Ano yun sa Bible? There is a NIV, means a replica of the altar. Meaning, susama lang siya, pero dili siya. Nalagay po na yung problema, kung na mag-replika, may tabo is, masaman, ang buhaton, pagkapatay na nila, ang sunod nga generation,
imo una nga mao may problema ko. Sige, try verse 27. On the contrary, it is to be a witness between us and you and the generation to follow. So ang ilang anticipation after then na generation nga moabot unya unsay ito bang na eyewitness na ebidensya nga nagibuhat ang Dios sa ila. Okay, that we will worship the Lord at His sanctuary. Klaro isa nga naghimo minini dili kay aron dinhi manimba ko nili na ay sanctuary nga gi-prepare si Lord adto di mo simba. Mana og makita ni namo mag-remind sa mo kaugalingon nga naa mi simbahan. Nga naa mi Dios nga angayan namong simbahon. Kung makakita uy simba man dayro namo kay nga makakita man ka pero dili na mao ang dapat diha ka kay naa kay ingon ang mga Reunites. Marimahin na mo ka mo kaugalingon ug makita na mo nga naay simbahan naay sanctuary na tipo nga dito mimag. Klaro? Klaro mga igsoon. Ayaw sa accusation. Let them tell their story. Why? Ha? Why? Deta, balik ta sa itong iniskutan. Mato sa chapter 30 to 34 isa, ilang nadungog ug nangalipay sila kay ang ilang panguna dili mao. Nasabtan niya ay mo di mo naghimo ani kay nakahibalo mo nga sunod nga panahon kung mangawala na ta basig na ay division ba nga awa mga ilabot kay naa moy dito himo mo dili ang tumawag tuyo witness na between you and us nga naalan joy usa ka sanctuary nga diin dito tamag at ikaw. Okay, next. Verse 31. Turing paspason kay para and Phinehas son of Eliezer the priest said to the Reubenites, Gadites and Manasseh, today we know that the Lord is with us because you have not been unfaithful to the Lord in the matter. Now you have rescued the Israelites from the Lord's hands. Ilaliman ka na, ang ilan na yung tumong og tuyo is para ma-rescue ang tibok Israel kay aron dili sila mutalikod sa Dios. Tanawa ang recommendation, tanawa ang comment sa pari nga gidala. Salamat sa Ginoo nga inyo dining giprotektahan ang tibok Israel. Protection na ning inyong gibuhat aron dili mo palayo sa Ginoo. Kaya nga naman, kung dili na nila mapansin, ang 12 tribes, kung mo alagad na ang ubang tribo, makompleto sila. Dili. Ang tumong tuyo is for the protection. Nga dili sila mo palayo sa Dios. Klaro? Klaro mga igsoon. The community will know that they were protected sa act of ilang gibuhat. Chapter 22 verse 32. Atong lantaw. Then Phinehas son of Eliezer the priest and the leaders returned to Canaan from their meeting with the Reubenites, Gadites, and in Gilead, and report to the Israelites. Meaning the whole community na inform nga mali ang ilang akala. Akala nyo lang yan. Pero ang totoo, kabahin sa ilang, bisan ning namuli na sila sa ila, pero they were also concerned for the whole. Namuli sila sa ila, naghimo sila, pero ang tumong for the sake of their brothers. Meaning to say, na-misunderstood sila tungod kay ang paminaw sa ubang mga tribo sa ilang kaliwatan, naglahi na sila ng talikod pero ilang gibuhat nga nagpadungol sila sa Ginoo. Ug ang ilang generation nga mosunod, mubalik sa Ginoo, moalagad sa Ginoo. Klaro, igsoon. Manay ginunta ka, balik ko na po sa pagkaroon ng aging pagtapos. Si Lord nag-provide sa inyo. Maybe many times you will be misunderstood.
but stand in your ground. If you know the truth, stand in the truth. And someday, somehow, na ay mo recommend sa imo, mo comment sa imo, good and faithful. Ano man, wala ka na mislead tungod ka, nag-stand ka sa imong ground. Managi, isulti ni Pinihas, nalipay siya nga ning reward. Ang ilang mga kaigsununan, wala ning palayo sa ginukulit ning protekta sa kinatibukan. So ang imong trabaho, dili ka dapat na imong accuser. Dili ka mahimong, maingon nga, backslider naman na siya, ay kung ano na siya, ayaw. Wala ka kabalo siya kay God. Ang imong trabaho is to help and to help. And to pray and to help. Dili ka dapat mo Diyos. Nagkasinamat igsoon? Nasabda na to. Wala ka kabalo siya, kaya na natin. Ang imong baton is pray. That God will give him her understanding. Huwag ikaw sa mismo, makasabot ka. Lain po kayo, Lord, nagampo kung makasabot siya na ikaw ang kamangayo, hindi po kakasabot. Dapat, both side. Mangayo ka masabtan niya, kung masabtan ko niyo ang iyang sitwasyon. Ha? Laro yung ikaw nga pagtapos, kabalo ang Diyos na. Dili si Lord gusto nga magka-conflict ang iyang mga kanakan, pinagay sa pagkitawag maling akala. Kung na may mga maling akala sa baton, i-confirm. I-make sure para walay away na may tabo. Diri walay nagpatay tungod kay nagkasinabot. Nagkasinabot sila tungod kay naay communication, naay information nga klaro, walay nangamatay, walay nangadaot. Kaya nga naman, klaro ang information. Do na may mga accusation, pero part na sa kinabuhi sa tao, pero di ka dapat mo rely yan kabigay. You know? Amen? Gracious, loving Father of God, in the mighty name of Jesus. Thank you for reminding us. Lord, bless your people, open the spiritual eyes and ears of your people, that we may sometimes nahimong na misunderstood, or even we ourselves, nahimo nga nagkinabuhi sa maling akala Ginoo sa mga kaigsunan. But we pray that your understanding will enable our spiritual eyes and ears of God. Your words will remind us. Thank you, Abba Father. Thank you, Holy Spirit of the living God. We adore and we worship you, God, for being the God. The God to whom we are serving is the God who understands us. Gives us understanding sa mga kaigsunan. As we journey this territory na imong gi-prepared for us. Thank you, Abba Father. Thank you, Holy Spirit. In the precious name of Jesus. Amen.